Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay taimtim na manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa panibagong araw na binigay niyo sa akin upang ika'y aking papurihan at pasalamatan. Deserve mo po, Lord, na papurihan at pasalamatan. Napakabuti niyo po, Lord. Papasalamat din po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Maayos pong nakakain ang aking pamilya. Ligtas po sila sa anumang kapamakan. Patuloy niyo po kaming ilayo sa lahat ng kapamakan. Ingatan niyo po palagi kami. Ilayo niyo po kami sa lahat ng tukso at mga panganib na maaaring dumating sa amin. Lord, kayo na pong bahala sa akin ngayong araw. Pinagkakatiwala ko po lahat sa inyo, lahat ng aking mga gagawin. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge ngayon upang lalo ko pa pong maunawaan ang iyong mga salita. At Lord, tulungan mo rin po ako may apply po ang iyong mga salita sa aking buhay. At ito po ang aking dalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At ang topic po natin ngayon ay ang series na ating pag-aaral ngayon ay ang 7 Pillars of Complete Trust in God. At ang devotion po natin ngayon ay may patungkol sa trusting in God's goodness. At ang versikulong ating uunawain at pagbubulay-bulayan ngayon ay ang Nahum chapter 1 verse 7. Nasabi dito, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him." O sa Tagalog naman po, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. At punta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, God's very nature is good. Mabuti ang katangian ng Diyos. Hindi intensyon ng Diyos na gumawa ng masama kahit kanino man. Hindi intensyon na parusahan ng Diyos ang tao in sake of pahirapan lang o gusto lang niya tayong makitang nahihirapan. Ayaw ng Diyos na makita tayong nahihirapan. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi siya nagpaparusa ng wala lang, naparusahan lang. Gusto lang na tayong parusahan. Gusto lang na tayong masaktan. Hindi ganun ang Diyos. Nagagawa niya yun dahil gusto niya tayong matuto. Gusto niya niyang iparealize sa atin na mali na pala yung ginagawa natin. Sa pangalawa naman po, God's goodness is terrifying. Nagmamalasakit ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa verse natin ngayong araw, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang mga nananalig sa Kanya. Ang Diyos ang nagtatanggol sa atin dahil nga sa kabutihan ng ating Diyos, kailangan mapatasahan ng mga gumagawa ng masama, ang mga nang-aapi o ang mga gumagawa ng kasamaan sa atin. Kailangan niyang patasahan. Patas ang Diyos, patas ang hukuman ng Diyos. Sa huling katuruan naman po natin ngayong araw, sa ikatlo, God works for our good. Kakampi natin ng Diyos sa lahat ng oras. Kumikilos ang Diyos para sa ating ikabubuti. Dahil yun nga, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa atin. Kaya dapat maniwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa mga kayang gawin ng Diyos. At yun lamang po para sa ating teachings ngayong araw. At pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una nga po sa ating application, trust in God for He is good. Pagtiwalaan natin ng Diyos kahit na anong mangyari sa ating buhay. Lagi nating tatandaan na wala sa puso ng Diyos ang kasamaan. Puro kabutihan ang nasa puso ng Diyos. At sa ikalawa naman po,
trust in God in the midst of suffering. Huwag tayong manlaban sa mga taong umaapi sa atin. Madaling sabihin yun na huwag tayong gumante. Pero nature na ng tao yun Kala natin maganda yun, pero sa mata ng Diyos hindi maganda yun. Kailangan nating ipagpasa Diyos lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Dahil di ba kumilos ang Diyos may plano yung Diyos para sa atin. Kumbaga, wag nating gamitin yung batas ng tao, yung sarili nating kamay para makamit ang hustisya. Lagi nating ipagpapasa Diyos yung mga nangyayari sa ating buhay. Kung mayroong mga nangaapi sa atin, ipag-pray natin sila. Dahil ang Diyos na mismo ang lalaban para sa atin. Kumbaga, siya yung magiging sandata natin, yung Panginoon. Sa huling application naman po natin, trust in God for His justice prevails. Magtiwala tayo palagi sa Diyos dahil ang hustisya ng Diyos ang palagi nagwawag. Patas ang Diyos, hindi kurap ang Diyos. Kung yung judge dito sa mundo natin, kung yung mga hurado, maaaring madaan pa sa pera. Pero ang Diyos, hindi natin madadaan sa pera. Walang ganon. Patas ang Diyos. Ang hukuman ng Diyos yung palaging nagwawag. Hindi nababali. Hindi natin pwedeng baliin yung kung ano yung desisyon ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na yun na talaga yun. At yun lamang po para sa ating daily devotion. Naway may natutunan po tayong lahat ngayong araw. At salamat sa Panginoon at naging successful po ang devotion natin ngayong araw. At yun lamang po. Maraming salamat po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi.